ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase, no? Nag-counter affidavit na po, mga bossing, para doon sa kaila Kibuloy, para doon po kaila Benhur Abalos. Ito, pakinggan nyo po yung pangatlo nating topic, mga kababayan. Ng warrant of arrest, sumite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tugon sa counter affidavit ng mga inreklamo niya kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Matatawa ka dito kay dating Pangulong Duterte, ano? Biruin mo, mga kababayan, sila pa ho yung may ganang magsampa ng kaso kay Benhur Abalos, no? Dating Secretary Benhur Abalos. Samantalang ginawa lang naman po ng sekretary yung kanyang trabaho. Hulihin si Kibuloy. Wanted. Ang tagal nang nagtatago sa batas eh. O ano gagawin mo? Kaya tsaka yung sinasabi ho nila, mga kababayan, kasama po yung mga KOJC, na labis-labis daw po ang puwersang ginamit sa kanila para hulihin si Kibuloy. Eh, yung mga vlogger din po nila ang mga naglaglag sa kanila eh. Bakit ho, mga bossing? Yung mga vlogger nila nagkalat dun. O kaya kitang-kita naman natin na kung ano po yung nangyayari doon. Kaya doon nga din po natin nakita, di ba? Baliktad po ang sitwasyon doon. Bakit? Imbis na ho, sila yung kapkapan ng mga kapulisan kung meron silang mga dalang mga armas at kung ano-ano pang makakasakit, eh baliktad ho. Yung mga kapulisan natin, yung kinakapkapan po. At kitang-kita din ho natin, yung pagbomba nila ng tubig galing doon sa bombero, o ano pa, yung pagbubuntal nila, pambubuntal nila doon sa ating mga kapulisan. Di ba? Halos sila po, mga kababayan, yung mga nananakit po sa ating kapulisan. Tapos may gana pa po ang dating Pangulong Duterte na ireklamo si Benhur Abalos na magalit kay General Torre. Oh, kapal muksa. Nagugat yan sa mga reklamong malicious mischief at violation of domicile laban kina nooy DILG Secretary Benhur Abalos at ilang PNP official na inihain ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Kapal muks nyo dyan, ha? Tuloy. Tingin ko, mababasura din to, mga kababayan. Kasi sa video po, no? Sa mga nakalap na video, mga kababayan, talagang kita naman, no? Na yung kampo nila ang umaabuso at hindi po yung mga kapulisan. Napakaraming pulis na pinadala, halos 2,000 po. Pero ikaw ba naman, mga boss, marinig mo yung isang taong huhulihin, marinig mo yung isang hinahagilap po o pinaghahanap po ng batas na ang sinasabi ho matanda na ako at hindi na ako susuko. Hindi ako susuko ng buhay. Yun ang marinig mo. Tapos alam mo, napaka-influensyang tao nun. Alam mo na napakarami ng followers nun na nasa loob din po ng simbahan na handang makipagyarian, makipagtegihan po kapag kami humuli kay Kibuloy. Ano gagawin mo? Siyempre, otoridad kayo eh. Siyempre, gobyerno kayo eh. At susundin nyo lang yung ipinag-uutos ng batas na hulihin si Kibuloy. Pinag-uutos ng korte. So, ano gagawin ng gobyerno natin? Ano gagawin ng mga PNP? Magpapalamang sila? Versus kay Kibuloy? Ay, hindi ho, mga kababayan. Tama lang po. Yung dapat nga ako 5,000 para talagang hindi na umabot ng ilang araw eh. No? At dapat nga ako hindi nila sinusunod yung mga KOJC doon, na harangan lang po sila eh. O ano po ang napatunayan? Nandun naman sa loob si Kibuloy, di ba? Oh. Yung sinasabi ho nila na si Kibuloy wala, nasa labas, tas sumuko lang. Ha? Ba't hindi nyo ipinakita yung video ninyo na galing sa labas si Kibuloy at wala talaga doon sa loob ng ng kingdom? Sinasabi lang ho kasi nila yan, mga bossing, no? Na nasa labas po si Kibuloy upang sa ganon hindi po sila makasuhan ng obstruction of justice, which is yun na nga po yung nangyayari doon sa mga taga KOJC, mga boss. O, tuloy natin to, ha? Sa tugon na dinala ng mga abogado ng KOJC sa Department of Justice, iginiit ni Duterte na hindi saklaw ng batas ang pagpasok ng pulisya sa KOJC compound. Uy! Boss naman! Sobra naman pagpapaikot yan.
Sobra naman po yun. So, ibig sabihin, bossing, kapag ka nasa loob ng simbahan, yung hinahagilap, no, o pinaghahanap ng batas, hindi na saklaw. Hindi na pwedeng pumasok ang ating mga kapulisan. Nako, sir, baka naman po ang gawin lang po ng ating mga wanted dyan, papasok lang doon sa loob ng simbahan. Para kumbaga para makapagtago na, di ba? Makapagtago na sa ngalan ng simbahan. Mali naman po yata yan. No? Dapat po, kapag ka hinahanap ng batas at merong dapat ipaliwanag, lumantad po. At kahit na nasa loob ng simbahan yan, boss, kailangan sumuko yan. No? Kasi po, ang gagawin ng ating mga wanted, malamang, dito na lang ako sa loob ng simbahan. Di ba? Kasi si dating Pangulong Duterte sabi, hindi na saklaw kapag nasa loob ng simbahan. Dito na lang ako, hindi pa ako mahuhuli, bawal pumasok yung mga pulis dito. Kasi sabi ni Duterte. Mali yun, mga boss. Para ho sa akin, no? Para ho sa akin. Opinion ko po, mali yun. Di lahat na lang po ng wanted, nandun na lang sa loob ng simbahan. Di ba, dating Pangulo? Dagdag niya, may pananagutan pa rin daw sa batas si Police Major General Ronald Lee. Kahit sinabi niyang wala siya sa KOJC compound at hindi siya ang nagpatupad ng pagsisilbi ng arrest warrant kay Yan, kita nyo ho, mga bossing. Di ba? Binobomba. Kibuloy. Bilang director ng Directorate for Operations, naging malaki pa rin daw ang ginampanan ni Lee sa operasyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Lee. So ngayon, mukhang yung reklamo naman na yan, hindi naman makakalusot yan. Bakit to? Suportado ng mga video no? At naniniwala ako yung mga kapulisan po dyan, ng mga naka-bodycam, na kapag po sila ay sumagot na at umabot na po talaga sa mga hearing, mga kababayan, madami po silang ebidensya na ipapakita. Kaya ito po yung reklamo ng dating Pangulong Duterte, kaila Benhur Abalos, tsaka doon po sa mga tawag dito, mga leader ng ating kapulisan. Wala pong patutunguhan yan. Ang mas nakikita ko ho na may patutunguhan yung mga kinaso po kila Lord. Naalala nyo? Kung sino sila Lord? Mga boss pasensya na po. Hindi muna ako magsha-shoutout kayo. Kasi nagmamadali ako. Pagpasensya nyo na. Ngayon lang, no? Pero wag nyo naman kalimutan na i-like. Sila Lord. Di ba sila Lord nakasuhan? Sila Torion. Yun ang mas pinaniniwalaan ko na may mararating po yung kaso na yun, mga kababayan. Bakit to? Uulitin ko, kargado po ng ebidensya, kargado po ng video, mga kababayan. Kitang-kita po doon sa mga video, mga bossing, na talagang sila po yung masyadong marahas. Sila po talaga, mga bossing, yung nananakit sa ating mga kapulisan. Tuloy. Dati lang nanindigan si Abalos na tama ang ginawa ng mga pulis at sinabing haharapin ang mga kasong isinampa ni Duterte. Harapin niyo po. Dating SEC, Benhur Abalos, nasa likod niyo po kami. No? Kitang-kita po namin yung mga katotohanan at hindi po pwedeng baliin yung mga nakita po natin, nakita namin na video doon po sa mga pangyayari doon. Kaya laban lang po at isa sa sinisigurado ko, mababasura lang po yan. At mas madidiin sila doon sa, kumbaga, harboring a fugitive. Yun yung mga pwedeng mga maging kaso nitong mga to yung mga humarang ho. Diba? Alam naman nila na nasa loob si Kibuloy, pero ano ginawa nila? Patuloy lang po sila sa pagharang. Bakit? Mga nabulag ho kay Kibuloy no? Yung sinasabi nilang wala naman mark sa loob si Kibuloy wala pong katotohanan yan. No? Kung meron pong katotohanan yan, dahil nga po gustong-gusto nila na mapahiya si General Torre, naglabas sila ng video. General Torre, nandito kami sa labas, susuko na kami. Kasi ayaw na namin magkasakitan. Kasi yan yung dinahilan nila, di ba? Di sana nag-video sila sa labas para mapahiya yung mga kapulisan. Dahil po, yaan yung paulit-ulit nilang sinasabi. Si Torre, hukay ng hukay. Wala namang katotohanan yung sinabi sa kanya ng informant niya.
Sopla. Di ho ba, mga bossing? So talaga tong mga tao na to